Aminado ang ilang mga kababaihan na may mga parte ng kanilang katawan na hindi na kayang maibalik sa dati. Tulad na lamang daw sa kanilang private part matapos manganak o kaya'y kapag tumatanda na. Usually kapag nagkaroon ng experiences like childbirth, yung hammock or yung muscles natin na nagsusuporta dun sa may bandang ibaba, nagkakaroon sila ng breakage dahil sa paglabas ng ulo ng bata kapag nanganganak. So, kadalasan, hindi na siya bumabalik dun sa dating state dahil dun sa mga breakage na nangyayari. Isa pa, pag tumatanda na, yung mga collagen na nag-hold ng mga structures, pwedeng lumuluwag na sila or yung structure nila nag-iiba na habang tumatanda. Kaya ang ilan habang bata-bata pa, gusto daw magpasikip ng kanilang puwerta o yung tinatawag na vaginal tightening. Pero para naman sa gustong makamura, ang gamit ng iba, isang sabon? Gaya na lang ng 24 na taong gulang na itago na lang natin sa pangalang Ana, na minsang gumamit ng sabon sa paniniwalang mapasisikip nito ang kanyang private part. Naengganyo akong gumamit ng virginity soap kasi nakita ko siya sa isang physical store habang bumibili ako ng skincare ko. Tapos na-curious ako dahil sa name nga niyang virginity soap. Pero ang hugot ni Ana kung bakit ito napabili noon, gusto kong ma-maintain yung magandang relationship ko with my partner, kaya gusto kong subukan yung pampatighten sa kanya. Nang sinubukan nga raw niya ito, napansin niya agad ang epekto. Ang sabi kasi, di ba, nakakasikip daw ng private area. Tapos nung inamoy ko siya, grabe, sobrang bango niya. Kaya gusto ko siyang matry para malaman if legit ba talaga yung claims niya na nakakasikip at nakakabango ng private area. Yung mga vaginal tightening soaps na tinatawag, meron silang mga menthol na nagpo-provide ng cooling effect. Tapos, may mga fragrances sila para magkaroon ng mabango na effect dun sa vaginal area. Meron din silang mga oils para pakiramdam nung gumagamit, soft yung vaginal area nila, na minsan kasi kapag tumatanda na, merong sensation na dry na siya. So, with the help ng mga oils, syempre lumalambot and kumikinis yung mga area yun. 2 taon din ginamit ni Ana ang sabon at ang feedback ng kanyang partner noon, Actually, hindi ko sinabi na may ginagamit akong soap na pang-tighten ng private area. Sinabi niya na lang sa akin na ang bango ng private area ko, tapos sumikip nga daw yung aking private area. Ang mga ganitong sabon may firming at cooling effect ayon kay Doc. Mostly, kapag sinabi nating sabon, meron silang mga ingredients na nakakapagbigay ng feeling na parang tightness. Pero sa totoong buhay, hindi naman talaga sumisikip yung muscles natin kasi wala naman parte dun sa ingredients nila na makakagawa nun. For example, yung mga menthol, katulad din lang ng mga facial toners, may experience tayo na parang tightening effect dahil dun sa cooling effect niya. Ayon kay Doc, kung gagamit man ang anumang produkto tulad ng mga sabong ito, siguraduhing rehistrado ito sa FDA para masigurong ligtas itong gamitin. Regarding sa safety ng mga soap na ginagamit, depende kung meron silang allergies dun sa mga ingredients na included dito. Kung yung mga certain ingredients nila na para sa mga soaps talaga, kung enough naman or kung tama lang yung amount niya dun sa soap, okay lang siyang gamitin kasi hindi siya magkukos ng irritation. Pero kung kunwari sobra-sobra yung ingredient na yon at hindi naman siya na-approve ng FDA, pwedeng magkaroon ng problem sa paggamit nito. Sa mga gusto talaga magpa-vaginal tightening, sabi ni Doc, pwedeng subukan ang mga non-surgical at surgical procedure ng pagpapasikip ng private part ng mga babae. Meron tayong mga non-surgical at surgical procedures na pwede niyong gamitin.
Katulad nga nung tinatawag natin na HIFU or High Intensity Focused Ultrasound. And syempre, yung classic natin na talagang hihiwa sa may puwerta para lang mag-tighten yung vaginal area. Ang katawan natin talagang nagbabago at tanggapin natin yan. So ang kasiyahan sa mag-asawa, wala ho yan sa higpit or sa size. Nasa connection talaga natin yung ating respeto, yung ating kwentuhan, at yung ating pagbabahagi ng ating mga damdamin. Alam nyo, pag ang relasyon, habang bata or habang simula, inaalagaan natin, alam nyo, mas maganda itong samahan natin. Samantala, paalala ni Doc, mas mainam pa rin na magpasuri muna bago gumamit ng anumang produkto, lalo na sa masiselang bahagi ng ating katawan. Sa mga kababaihan na gustong itry o gamitin yung mga sabon, una, alamin nyo muna yung ingredients nito kung meron bang dun sa listahan na allergic kayo. Kasi kapag kunwari nagamit nyo na siya at may allergy kayo dun sa area, pwede kayo mahirapan during treatment kasi pwedeng ma-irritate yung area doon sa may puwerta. Madali na rin ngayon mag-check ng mga FDA approval. Pwede nyo lang i-type yung brand ng sabon na ginagamit ninyo, exactly kung ano siya, and makikita nyo naman online kung FDA approved ba siya. Sa ngayon, hindi ko na siya ginagamit kasi wala akong partner ngayon. Pero kapag nagkaroon ako ulit ng partner, gagamitin ko ulit siya. My body, my choice, ika nga. Pero palaging tandaan mga kapuso, bago sumubok ng anumang produkto, siguraduhing rekomendado ng eksperto. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.